Amen. Amen. Amen, amen. Good morning po sa bawat isa. Welcome po muli sa Holy First Church Morning Devotion. Good morning po sa mga nanonood sa online at nanonood pa sa mga taga-Amerika. Good afternoon po sa taga-Hong Kong, Canada. Po, si Annie. Taga-Pinas po, good morning. Si Annie, good morning. Si Claire Grace, si Janet, isang Emily, Mimi G, good morning po. And good afternoon po dyan sa Amerika. Sis Marie, Sis Eva, Sis Ging, Sis Annabelle, Sis Cathy, Sis Maribel, Brother Pat. Good morning po sa bawat isa. Have a blessed Wednesday po. Muli, sama-sama tayo magtuloy sa Panginoon. Sabay-sabay, sama tayo mag-aral na kanyang salita. Salamat sa Diyos. Salamat po sa worship ngayon na tunay na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa na po sa worship pa lang at tayo po sama-samang magpalakasan. Amen. Ayan po. Lead po tayo ng prayer ni John Emily. Report ng Emily. Kala ko si Ateng. Hindi po sumagot po. Yes, Lord. Hallelujah. Muli po, bago po tayo manalangin, basahin ko po muna ang ating pong magbasa muna po ako ng verse sa John 3:16. Ito po, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Uri nga po, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po namin sa umaga na naman po ito, Lord God Jesus. Hallelujah. Pupurihin ka, O mga Panginoon. You glorify your name. Hallelujah. Ama namin, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa umaga na naman pong ito. Salamat po sa amin pong pagising muli na kayo na naman po ang aming maipon po muli ang aming puso't isipan at masentro ko ka po namin, Lord. Salamat po sa umaga pong ito na muli po na magpangitan na naman po ang bawat isa at makapagpahayag na naman ng mga banal mong salita, O Diyos. Salamat po sa bawat isa na nandito upang makinig at makarinig ng mga salita mo po, Panginoon. Salamat po sa amin pong mga kalakasan, buhay at binibigay mo po sa amin sa araw-araw, Lord God Jesus. Salamat po sa mga puso po namin na pinagkakaisa mo po lagi na mangungusap ka po at pumapasok ka po sa amin pong lahat. Ikaw po ang tangi namin, Diyos na makapangyarihan at Diyos na mabuhay. Wala kang katulad sa lahat, kaya po pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan, Lord. Salamat po sa lahat. Salamat po at mga kapatiran ko na saan po sila dako na roon, Lord God. Mangusap ka po sa kanila at hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi maabot ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po kaming lahat at sampu ng aming mga buong pamilya at ikaw po ang tanging naming may tataas sa umaga pong ito. Sa umaga po na ito, Lord, ang mga mag-i-exhort po ng kanyang ang testimony po, Lord God, bigyan mo po siya, Lord God, ng karunungan upang maipahayag niya po ang kanya pong mga buhay o anuman po ito sa kanyang nakaraan, Lord. Salamat po sa kanya at sa amin po pagpahayag ng mga salita po ngayon. Sister Janet, Sister Lily, Lord, lagi mo po silang ingatan at bigyan ng kalakasan at karunungan upang lagi pong sariwa at bago po ang kanila pong pinapahiyag sa ganito pong gawain. Marami pong salamat sa amin pong lahat, Lord. Hindi po kami bibitaw sa iyong presensya. At sa iyo, Lord, kayo lamang ang maitaas at malulahati sa pangalan ng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Amen. Lahat po magsabi ng Amen. Salamat po muli. Have a blessed Wednesday. Salamat po sa Emily. Sa napakagandang panalangin. Tunay-tunay ng pag-asa at tunay ng pasasalamat. Ano po? At pagtutiwala sa Diyos. Sige po. Ang ating pong exhorter today is Marie Soji from Japan po. Sa pamupahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya, kung paano siya iningatan at pinagpala ng Diyos in ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, Sis Marie. Amen po. Amen. Asan tama? Ayan. Ayan, okay po. Ayan, isasabi po. Ayan, maganda. Mapagpalang umaga po sa bawat isa at mapagpalang gabi din po sa Amerika at sa Canada po. Yung narito, ako po si Marisol G. Magpapatotoo sa umaga na ito. Nawasamahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit, Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon nito, Panginoon Lord God, at talagang tunay na yung pagkilos na po, Panginoon, at maraming salamat dahil sa oras na ito, at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagsalita po sa gawain na ito, Panginoon Lord God. At marami po salamat din po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon Lord God. At tinataas po namin kayo sa araw na ito, ang patotoo at pagpapatotoo na kung paano niyo po kami tunawang o kung paano niyo po, yung plano niyo po ang pagkilos sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Nakasamahan niyo po kami yung banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng karunungan at pag-unawa at Panginoon. At ang bawat isa rin po narito ay i-open niyo po ang kanyang mga puso't isipan. Maraming salamat po. Aming tinataas ang gawain nito at ito'y pinaparating sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ayan. Ay, Sis Marie. Saglit lang po ha. Ililipat ko lang po kasi nagpapalpak ang aking computer. Kaya Akala ko, okay po. lilipat ko lamang po sa Ayan. Saglit lang po. Nakaslip ang aking mga baby. Praise God. Nagpakubuti ng Panginoon. Salamat, Sis Marie. Sabi lang yung pagkabis. Handa ka paglingkod sa Panginoon. I-share ang kabutihan ng Diyos. Nako, na kung paano sa hirap ng Diyos sa buhay mo. Yan, papanganak pa lang po niya ni Sis Marie. Pero, andyan siya, hindi alintana. In spite and despite na daw paglilingkod tayo sa Diyos. Mabuhay at mamatay kay Kristo. Amen. Amen po. Yung pansariling ng katawan para masunod ang kalooban ng Diyos. Kahit pag puyat yan, pag may baby puyat, lagi. Diba? Pero, andyan, kahit yung mga nagtatrabaho, yung may mga talaga napapagod na katawan, yung mga karamdaman, pero hindi alintana, makaparinig. Kasi kapag babadaw tayo sa presensya ng pagsalita ng Diyos, babaguhin tayo ng Panginoon at alang palalaguin tayo. Ito na. Oops. Sorry po. Ako, nag-join yung isang ko. Kapag nangihina tayo, pag-alakasin tayo kapag tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kapag bumitaw na tayo, doon tuloy-tuloy na manghihina tayo. Doon mapapalayo tayo sa presensya na Panginoon. Sasabihin na sa Matthew 7:23 sa Lord, ito yung pinatatakutan ni Sis Mary Grace. Panginoon. Sasabihin natin, Panginoon, hindi kita kilala. Yun yung nakakatakot po. Yung pagdating ng judgment day, Panginoon, sino ka? Hindi kita kilala. Diba? Ako po yung nagtuturo. Ako po ay leader. Ako po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba?
Pero kumusta? Hello po. Okay na po ba, sister? Ayun, sige po. Ayun, Sis Marie, muli, thank you. Amen po. Ayan, maraming salamat po sa ito po na nais ko pong simulan na mayroon pong isang ginawan ko po ito ng title no po. Ang title po ng aking patuto is The God's Plan, The Amazing God Plan. Kumbaga, ang napakagandang plano ng Panginoon sa buhay po. So, yan po, simulan na po natin. Isasama rito na lang po ano ka na lang po itong testimony na at patutuo ko po, no? Para mas okay po na. Bago ko po muna simulan, nais ko po magbahagi ng mga numbers po na sa Jeremiah 29 verse 11 po. Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan at punong-puno ng pag-asa. Amen po. Itong verse na po ito ay dito po natin na po, pag narinig po natin ang ating patotoo, ay talagang tunay po ang mga plano ng Panginoon sa buhay po natin, sa ikabubuti po niya para sa atin. Amen po. Ayan. Kaya po ng karamihan po dito, isa din po kung lumaki po akong Katoliko at devoted Catholic po ang buong pamilya ko po, no. Kumbaga, nakalakihan ko na po na ang lola ko po ay isang apo. Isang apo siya sa Pilipinas. Kami po, no, isang apo po kung minakalam po dito ng apo is yung nagsisilbi sa isang church na, and then, nakasuot ko rin ng white, anything is white, nakabelo po, no. And then, isa rin po siyang manggagamot po ang aking lola. Meron po siyang kakayahan pagpalayas ng body spirit. Yes, and then yung body spirit po, no. So, in age ko po ng mga kamusta sa mga espiritu, and then, madalas marami po nagpupunta sa bahay para pong magpagamot, like magpahilot, pagka sinasabihan ng bad spirit po ang isang tao, ay siya po ang nagpapalayas. Ayan po. May kapangyarihan po yung lolo, pero hindi ko po lubusan maintindihan kung saan po naggaling yun. And then, naka-experience po ako yun by the age of 6 to 13 years old. Kumbaga, at tagal ng panahon po na naging ganun po ang aking lola. So, bilang isang bata pa po ka that time, ano po, no, marami po ako nakikita, na-experience na ito pala yung ginagawa ng lola ko. Nakakapagpalaya siya ng mga bad spirits. So, the question in my mind, bata pa ako yun, wala pa akong ganung maintindihan, no po. Inaano ko na, ay, gusto ko maging ganyan din ako. Iniilan ako po, pumasok po sa isipan ko yun, no po. Ay, ganito pala yung lola ko, mayroon palang kapangyarihan na ganito. So, hindi ko po naitanong sa lola ko kung saan niya po na ano yung, kumbaga, narinig ko lang po, na ipinasa lang po sa kanya. Pero din po ako na-amazed kasi nagagawa ko magpalayas ng mga masasamang espiritu sa pamagitan ng dasal. Dasal at langis, yung sinasabi po, no? Hindi ko po alam kung albularyo po ba tawag doon or something na hindi ko din po alam, no? Pero may kakayahan po talaga siya. And then ako po yung parang bata pa po, so nais ko pong maging ganun, no po? So, hanggang ganun lang po nangyayari. Ulit-ulit po, and then even sa mga dream ko po, kahit sa mga panaginip ko po, mabilis po akong mapalangatain. Kumbaga, dito po ako nagsimula na marami po kung kada natutulog ako, ang dami ko pong dream na nakikita or minsan natatandaan ko po. Madalas po matandaan po ko sa panaginip na po. And then, and then sabi kong ano po yung mga
naranasan ko po yung pagkabata ko po ay nais ko po ibahagi sa inyo para mas maunawaan po natin saan po ba nagsimula ang lahat. And then yun po, no, simula nung nagdalaga na po ako, nang dumating na po ako dito sa Japan, kumbaga, I'm starting the 13 years old here po sa Japan. Na po, kanywa po kami ng mama ko sa kadahilanan na gusto niya po kami makasama. Then, nandito na po ako sa Japan na po. So, kumbaga, alam ko po yung, kilala ko po yung that time, yung Panginoon na yun. Sinasabi ng lola ko na madalas tinuturo sa amin. And then, hanggang sa yung tinuturo niya sa amin dasal, yung taladala ko lang po. Alam niyo po ba yung dasal na abama namin, tapos sumasampa? Yun lang po yung lagi kong dasal. Yung dasal na yun. Yun lang po yung lagi kong pinag-pray ako. Ito ipag-pray niyo yung ama namin. Tapos yung aba, tapos sumasampalataya. It is sumasampalataya that way kung alam niyo po yun na yun daw is nakakapagpalayas ng mga bad spirit. So, yun po, so, nakasanayan ko na po yung ganun kadasalan. Hanggang sa, nandito na po ako sa Japan, hindi ko na po, kumbaga, parang naging, kasi at age 13, tapos dito na po ako nagdalaga. Marami po kung, kumbaga, iba-iba experience din po, no? Madalas po kung makakita, kumbaga, so, third eyes po ba tawag doon? Hindi ko rin po alam. Third eyes or madalas sa panaginip naman po. Hindi pa rin po nawala yun hanggang sa age ko ng dalaga pa po ako. And then nagkakaranas din po ako ng sleep paralysis. Kung tinatawag po ng sleep paralysis po yun, no? Nakakaranas din po ako nun na madalas po nangyayari sa buhay ko po yun. And hanggang sa dumating din po yung pagkakataon, na siyempre nagdadalaga ka na, nandito ka na. Napagbarkada na po ako, naging pasaway na din po ako. So, kumbaga yung naging karanasan ko po ng mga kabataan ng the age 18 hanggang 20 plus po, no po. Isa, nagawa ko na rin pong magtrabaho sa gabi, arabayton, ganyan po, nag-part-time po ako. So, yung mga naging kaugalian ko po nung pagdalaga ko po, naging pasaway po ako lalo na po sa akin ina. Hindi po ako marunong sumunod. Kumbaga, naging makasarili po ako. Inuna ko po yung kagustuhan ko dahil alam ko, kaya ko na po sa sarili ko lahat eh. So, kumbaga, yung ina ko o yung nanay ko po ang siyang tumayo sa amin bilang ama na rin po. Dahil nagkiwalay na rin po siya ng aking naging stepfather po. And then yun po, hanggang sa ganun pa rin po pag-uugali ko po, hindi po nagbago. Hanggang sa dumating po yung point na sa dark side po na sinasabi is yung na ano ko na po yung about sa sexual, na sa sexual po, kung alam niyo po yun, no? Sa sexual, na mga ganyan, napapanood na po. Yan, kumbaga, nandiyan na po yung iba naman po sa tabo na hindi nalaman yung mga panahon po na masasabi ko na nagsimula yung mga dark side ko po at hindi na po nagsimula lahat ng hindi magagandang pag-uugali ko po na dinanas ko rin po na marunong magmura, magsinungaling. So, yun po, no? So, kumbaga ba the age po noon, mga ganun, nararanasan po talaga natin yung mga bagay na yun. Hanggang sa dumating po na nakilala ko po yung partner ko po. Nagkaroon po ako ng isang Japanese partner po na half. Ito po yung asawa ko na po ngayon na po. Ito po na, insulat ko po ito. So, yun po, no, na nagkakilala po kami. And then, naging maayos naman po yung relasyon namin. Kalaunan lang po, lumabas na po yung pag-uugali namin. Kumbaga, dun ko po naranasan na kung paano po ako naging nega, naging paralert sa asawa, ay sa partner, naging selosa. So yun po, naranasan ko po din po yung mga partner yun na po na ginawa, nangyayari po sa buhay ko po. And then,
bilang isang partner po, nandun po yung parang, alam niyo po yung feeling na gusto ko yung attention lang niya po sa akin, and then ayoko po siyang mawalay sa paningin ko. Kung iyaano po natin dito sa buhay po, medyo kinakabahan. Medyo din nga po na sa ano natin, sa buhay ko po na, yun po yung mga bagay na nangyari din po sa akin na naranasan ko po sa ang tawag dito. Saan na ba yun? Napagsunod-sunod ko po yun. Kasi nawawala ako. Wait lang po Hindi ko na pumano. Ayan, okay po. Well, and then po, mga ilang beses din po, nakaranas din po kami ng, yung mag-partner po kami for 5 years. And then nakaranas po kami ng mga, mantika na po maghiwalay. Yung normal sa mag-couple po, kung alam niyo po sa normal na mag-couple. So yun po, no, hanggang sa dumating po yung time na nagkakasala na din po kami sa ito kasi nagkakasakitan na din po kami. Hindi na rin po maganda yung situation ng relationship namin. And then one time, dahil po sa sitwasyon na yun, nag-pray po ko na hindi ko po alam kung paano mag-pray, but I pray na kung na ipagkakalob sa kanto ng Panginoon yung partner ko po. Kumbaga, nahingi po ko ng sign sa aking partner, no? And then, nahingi po ko ng sign kay Lord kung itong partner ko is para po ba talaga sa akin o hindi. Yun po yung time na naalala ko na umiyak ako at nahingi ako ng tulong kay God na hindi ko alam kung paano ba sa sinasabi ko na lang, lumalabas na lang po sa bibig ko yung mga nasasabi ko na po yun, no? Hanggang sa dumating po yung part na kung ito ba yung pagkakaloob niyo po sa akin itong partner ko, wag na lang po. Parang kung hindi po ito para sa akin, ilayo na lang po niyo siya sa akin. So, yung naging prayer ko po na yun, after a 1 month po, hindi ko po in-expect na nangyayari po is nabuntis po ako panganay ko po. Yung kahilingan po, yung prayer ko po nun, once a month po, bago po yung month na yun, yung araw na yun, nag-pray po ako. Tapos pagkalipas po ng mga once a month o 2 a months po, nangyari po, nalaman ko pong buntis po ako. So, ang naisip ko po, baka ito yung sign ni Lord na ipagkalob na sa akin itong partner ko, na kahit hindi kami magkasundo sa ugali na po, na hindi kami parang match, ganun po. Magkaroon ako sabi ko, baka ito yung sign ni Lord sa akin. Ito na, okay, siya na lang, parang nagano na lang po ako, no? Tapos dito na po nagsimula, yung, ng Panginoon sa buhay ko. Kumbaga yung plano na hindi ko po ine-expect na ito na po yung nagsimula na yung pagbabago. So, parang medyo ipinaano ko na lang po. So, yung pagbabago, simula po nung nalaman ko pong buntis ako, hindi sinabi ko po sa kanya. Naging okay po kami, naging okay naman po. Hanggang sa dumating po na tumira na po ako sa tahanan nila, sa kanilang bahay. And then, napag-truck po sa bahay nila. Although ako lang po laging nasa bahay, mag-isa. Siyempre, hindi po maiwasang malungkot, hindi maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Andun pa rin po yung pag-uugali ko, hindi pa rin po nawala. Kaya nga po yung pagiging mag-relationship po namin ng partner ko na asawa ko na po ngayon, hindi po talagang naging maayos yung pagsisimula namin. Talagang walang kasiguraduhan, kumbaga. Pero dahil po nagkaanak ako, ayun po yung nangyari. Nabuntis po ako, so we stay, nagpakasal po kami para po sa bata. Kumbaga parang
hindi ko po ma-explain kung napilitan lang o paano po ba yung nangyari. But we proceed na magkaroon ng kasagutan. And then nabuntis po ko. And then yun nga po. And then, yung nasa tahanan lang po ako lagi, nasa bahay lang po ako. Hindi ko po maiwasan sa sarili kong hindi mag-isip ng kung ano-ano. Dumating po yung nauwi po ako sa depression. Papunta pa sa depression o stress, ganun po, no? Dahil lagi ako po mag-isip sa bahay. Kumbaga, ganun kabilis yung nangyaring pagbabago po sa buhay ko na hindi ko in-expect. Imagine niyo po, nung yung nag-pray po ako ng panahon na yun, God, kung talagang para sa akin itong tao na ito, ibigay niyo po. Pero kung hindi, iihiwalay niyo po ako. And then, I pray this. Hindi ko alam na, nalaman ko na lang po talaga yan, yung naging Christian na lang ako, na ito pala yung plano ng Panginoon sa akin. And then, hanggang sa, dumating na nga po, nabuntis po ako, and nagpakita po si God sa dream ko. Hindi ko po alam kung siya ba talaga yun. Pero yung dream na yun, habang nagbubuntis po ako sa anak ko po, is, dito, yung dream ko na yun, itinuro niya sa akin sa table, puro gulay po. So parang, ang parating sa akin, pinapakain ako ni God ng mga gulay, mga fruits, kasi nagbubuntis nga po ako. Pero Dave, ako lang po yun, hindi pa po sa akin klaro lahat. Hindi pa po sa akin klaro lahat ano yung nangyayari, bakit naging ganito po, no? Wala kang siguraduhan. Basta ginagawa ko lang po yung gusto ko na lagi gusto ko na gawin ng asawa ko sa akin na yung attention na dapat sa akin kasi nasa trabaho siya, mag-mail siya, gano'n mga TH po talaga, mga paranoid moment ko po that time na po. Kasi lalo na po nagbubuntis ako that time. Kaya parang nadoble po yung nung panahon na yun. Ang dami ko din pong kumbaga experience din po na until yung simula sa Pilipinas hanggang nagbubuntis po ako sa asawa ko, may mga dream pa rin po kung na hindi ko pa rin po maintindihan bakit nagkakaroon ako ng mga dream na ganun. Bakit yung mga dream na mga malalaswa, yung mga nakakatakot, hindi ko po maintindihan ng mga panahon na yun na po. Hanggang sa dumating po one time, kasi hindi ko po alam kung paano maging mabuting asawa, hindi ko po alam kung paano ba, dahil iyak na lang po ako ng iyak na araw-araw. Kumbaga, dala na ito ng emotion ko, iyak na ako ng iyak na araw-araw, tapos lagi ko pong inaaway yung asawa ko that time. Hanggang sa dumating po yung time na meron po kung paano ba kaya maging mabuting asawa? Kasi first experience ko po yun, no? Hindi ko po alam kung paano maging asawa, kung paano tratuhin yung asawa. Wala po kong idea. So, basta, parang sumunod lang po ko sa nangyayari. And then hanggang sa yun nga po, nag-research po ko sa mga YouTube, kung paano maging mabuting asawa, paano po maging ganito, ganyan. Marami po akong nakikita na mga vlogger o mga nagpapaliwanag ganito, ganyan. Pero ito po yung time na nag-research ako, and then may lumabas po is yung kay Pastor Bong na preaching about sa mag-asawa po. Kung kilala niyo po si Pastor Bong sa CCF po ito. Yung lumabas po yun, nakita ko po, binasa ko po, pinakinggan ko po, yung pagkapakinig ko po, dun ko po na ganito pala. So, wala pa pong kumbaga nakikinig-kinig lang po ko. Hindi ko alam na Christian po pala sa that time. Hindi ko alam na Christian na pala yung napapakinggan ko. Kumbaga ako po, Katolika po ako, tapos itong pinapakinggan ko, hindi ko din po, wala talaga ako idea that time po, no? Yung panahon na yun, yung nag-research po ako about sa mag-asawa, tapos pinapakinggan ko lang po. Hanggang sa dumating po yung time na pinakinggan ko po, and then inano ko po yung mga sinabi ni Pastor Bong sa mga preaching niya po. Isinabuhay ko, in-apply ko na maging silosa, huwag kayong maging ganyan, huwag kayong matakot, parang may mga ganun po sa mga preaching na po. Hanggang sa, na po, nagtuloy-tuloy na po yun, na hinanap ko po yung, lagi ko pong hinahanap yung preaching ni Pastor Bong, na hindi ko pa po alam kung
na galing po, kumbaga, galing sa, sa, na Christian po siya, na hindi ko po alam. And then the Word of God, may sinasabi po siyang God, ganito, ganyan. And then hindi na siya nawala sa puso-isipan ko po na, lagi lang po siya nasa alalahan dahil sa pinapanood ko po siya. So, para mas maano pa sabi, iniiyak na po yung anak ko. So, ano po, kumbaga, dito ko po nalaman, ngayon na ako po ay Christian na. Ang pinaka natutunan ko po, na patutunan ng anak ko po sa inyo, is how God's our plan. Kasi kung ako lang po, hindi ko din po alam, no. Yung panahon na hiniling ko po sa Panginoon, and then nabuntis po ako that time, kung hindi po siguro nangyari sa buhay ko po yun, siguro napapatuloy pa rin po ako sa paggawa ng kasamaan, sa kaugalian. Nagtatrabaho pa rin po ako sa gabi, nagagawa ko pa rin pong isipin lang yung sarili ko. Kumbaga, ito po yung naging daan ng Panginoon sa akin. Yung nabuntis na po ako, kumbaga, hindi ko in-expect na ito pala yung plano na ni Lord sa akin, na magkakaroon ng bunga. Kasi yun na, stay lang po ako nun, nga po, nakapakinig po ako ng salita ng Panginoon, hanggang sa dumaloy na po yun, hinanap ko na po yung church ng CCF, then, inano ko na po yung kung sino ba itong na church na to, church ko po. So, ang dami ko na pong inano po. Doon na po nagsimula lahat na inano po ko ng Panginoon. Inalis na po ko sa kung saan alam niya mapapahamak ako. Kung alam niyo po yung verse chapter po kanina po, sabi po dito, sapagkat batik kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama. So, dito sa verse na to, hinilintulad ko po yung buhay ko po, na ganun po ang plano ng Panginoon sa buhay natin. At ngayon po ako ngayon, yung simula nun, nabuntis po ako, and then I stay home lang po. Hindi po ako nagtrabaho, until now, hindi pa po ako nagtatrabaho. Pero God's grace po, no? By the grace and praise God po talaga dahil nagtuloy-tuloy po. Hindi po, nagtuloy-tuloy po na inaral ko po yung salita ng Panginoon kahit yung online lang. Kumbaga, si God na pong gumawa ng plano for me to stay, to stick to Him. Kumbaga, inanap po ko ng Lord na mag-stick sa Kanya. Hinanap ko po siya. So, yung plano ng Lord na inalis niya ako sa, alam niya, ikakasama ako. So, praise God lang po, no, na napakabuti po ng Panginoon dahil sa ganung situation na ngayon ko lang po naintindihan napag-aralan ko na po yung salita ng Panginoon. Doon ko po napagtatto na inalis ka na ako ni Lord kung saan alam niya makapahamak ako. Kung saan alam niya na mas magiging worse yung buhay ko. Kasi, yung una po nabuntis ako, hindi ko rin po in-expect na ang marami pong agam-agam sa puso ko na kinakatakot ko po, na baka pagkaganto, ganyan. Hindi ko po alam yung mangyayari eh. Wala po kong idea talaga sa mga panahon na yun. Pero God's will na akala ko yung plano niya sa akin, yung part na yun, yung nabuntis ako, is mas magiging worse pa, pero hindi po. Mas naging pagbubunga na po na isaayos po ng buhay ko. And God, na inilagay niya po ko dun sa plano na yun. And then, nagtuloy-tuloy na po. Kaya, hindi ko po ma-explain na maayos sa inyo, pero praise God po talaga na inalis ako ni Lord kung saan alam niya mapapahamak ako. So, doon ko na po naramdaman yung love ni God sa akin. And then, doon na po nagsimula na hinanap-hanap ko na po siya Lord sa buhay ko. Na ngayon, isa na po akong Christian. Amen. Na nakakakilala na siya kanya ngayon, na mas, ano ko na po siya. Parang walang tao dito. Naiyak ko lang. Yung pagkikiros ng Panginoon sa buhay natin, no? Na hindi natin napapansin, na hindi po natin nararamdaman na in every situation sa buhay natin. Ang daming tanong, hindi natin alam eh. Siguro hindi rin po ako napunta sa Japan. Siguro apo na rin po ako. Manggagawap na rin po ako.
And then, naintindihan ko yung salita ng Panginoon. Nung hinanap ko po yung salita ng Panginoon, inaral ko po siya. Eh, grabe si Lord. Grabe yung pag mga plano na sa buhay na nung hindi natin inaakalang plano na para sa ikabubuti natin. At praise God po kasi tumuon po ko dun at nangyari po sa buhay ko. Kaya hindi ko po pinagsisisihan yung time na yun na nabuntisan muna ako bago ako nagpakasal. So talagang God, iba-ibang situation na tayo hinuhubog, no? Tinatawag na hindi natin alam na siya na pala yun. Siya na pala yung nag-work sa atin. Kumbaga inilalayo niya na tayo. Tinatawag niya na tayo na lumapit sa Kanya. And then yun po yung naging situation ko sa patotoo ko po na tunay na yung kabutihan ng Panginoon po sa atin na dati hindi po natin naintindihan, na nalaman, na unawaan. And then later on, pag nakilala natin si God, doon natin ma-realize lahat ng God's, ikaw pala to. Akala ko, sign ko lang yun. Akala ko, prayer ko po yun, no, na umiiyak-iyak ako, na akala ko lang, hindi sasagutin. Wala akong sinabing, basta nagdasal lang ako that time. And then dun na lahat nagsimula. Until now. Kaya praise God po mga kapatid. Pasensya na po kayo na alam ko medyo nalalabuan po kayo sa mga kwento. Hindi ko po masyadong sa inyo na maayos na po. Pero yun po, naiging testimony ko po sa Panginoon na kung paano niya ako inilayo. Kumbaga yung plano ng Panginoon na hindi ko ikakasama. Inilayo niya po tayo sa mga plano na alam na mas magiging worse yung buhay natin. And praise God po kasi tumuon po ko din sa tawag niya. Tumuon po yung nangyari na yun. Na hindi lang po sa nagkakilala ko, natagpuan ko lang po yung word na pero mas binago niya pa po ko. Mas nagbago pa rin ang buhay ko. For the 5 years na po ko, nasa bahay lang po ako. Wala po pong trabaho. And praise God kasi na-provide naman po lahat. Talagang pagkikilos po ng Panginoon, nakaka-amaze po talaga. Amazing plan, God's plan po talaga lahat. Kaya yun po yung title ng aking testimony po. Yun po. Sana na-bless po kayo sa akin sharing na po. Pasensya na po kayo. Amen. Na-overwhelm po ko kaya po ko naiyak at talagang tunay po ang pagkilos at ang mga plano po ng Panginoon sa atin ay talagang para sa ikabubuti po ng kanyang mga anak para po sa atin lahat. So, praise po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. To the glory of God po. Amen. Amen. Hallelujah. Gulat ako doon. Maraming salamat po, Sis Marie. Ayan. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa buhay ni Sis Marie. Meron na po. Okay na po. Thank you po, Sis Marie. Sis Jen. Okay na po. Narinig na? Ayan. Amen. Ayan. Amen po. Hallelujah. Maraming salamat po muli, Sis Marie. Salamat sa Panginoon sa pagkilos mo po sa buhay ni Sis Marie. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa. Iba man po, iba-iba tayo ng kaparaanan ng pagtawag sa atin. Na-realize nyo po ba o naipag-isip-isip nyo po ba kung paano tayo iniligtas ng Panginoon? Paano natin nakilala ang Panginoon? Kung kay Sis Marie, sa kanyang pagkabuntis. Doon nag-umpisa, no? Maghihiwalay na sana sila. Subalit nabuntis siya at doon nagbago. Nagkaroon ng flip, ng twist ang kanyang buhay. Minsan, akala natin, hindi blessing, pero yung pala. Kaya nga nagkaroon ng salitang blessing in disguise.
Ano po? So kasi akala natin, ayoko na, hindi ito blessing ni Lord. Hindi ito binasbasan o hindi ito inayunan ng Panginoon. Ito na ang sign. Minsan sabihin natin, sign na ito. Pero yung pala, sign na ito na tayo na ay ililigtas na ng Panginoon. Sa ating mga mata, pangit, di po ba? Pero sa mata ng Diyos, yun na pala yun. Ang kaparaanan talaga ng Panginoon ay kakaiba sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Genesis 50, chapter 50, verse 20. Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good. Wow. Situations, people, Satan, gawa po yan ng kaaway, evil scheme. He intend to hurt us, but God intend it for good. Romans 8:28 po, for everything, anything, lahat daw po, para po sa ating kabutihan. Para daw po saan? Intended for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. Ito po ay nangyari kay Joseph, na alam nating lahat na si Joseph ay na-rescue through betrayal. Sa kanyang karanasan sa buhay niya. Akala natin, ano ba yan? Grabing pahirap, pasakit, pagsubok. Pero yung pala, nais lang ng Diyos na may iligtas, gamitin ang buhay mo. Iligtas ka, iligtas ang ibang tao sa pamamagitan natin. Si Rahab po, paano po siya na-save? Sa kanyang pananampalataya. Ano pong ginawa niya? Iniligtas niya ang sugo ng Panginoon. Di po ba? Sa kapanahunan noon, samantalang si Rahab, prosti. Di po ba? Prosti siya, pero wala siyang takot. May pananampalataya siya sa Diyos, may courage siya. Kaya kahit na gano'n ang sitwasyon, maring nakataya ang kanyang buhay, pero hindi natin alam, doon nagkaroon ng twist ang kanyang buhay. Kaya yung mga pangit na sitwasyon natin sa ating buhay, hindi natin alam. Yun ang kaparaanan ng Diyos. God can save us in different ways. Maaring sa kanya, yung pagkabuntis niya kay Rahab, a prostitute, di po ba? Kung hindi niya niligtas yung alagad ng Diyos, hindi mabubuo wala si Jesucristo. Kasi napangasawa niya po yung isa doon. At nagtuloy-tuloy ang ating ang kanyang descendants. Opo. Lalo na po ang pinaka-famous si Mr. Christian, si Paul. Naka-encounter siya ng light. He encountered a super bright light na naging dahilan, naging sanhi ng kanyang pagkabulag. Sino po mag-aakala na sa pagkabulag niya doon siya magbabago? Sino po mag-aakala na kung kailan siya na bankrupt, di po ba? Saka siya nakakilala sa Diyos. Sometimes, gagamitin talaga ng Diyos, iaalaw ng Diyos ang pagnakaw ng kaaway ng kayamanan natin. Para lamang tayo ay maligtas. God has different ways, so never question, never ask God, bakit nawala ang mahal ko sa buhay? Tagal naming magkasintahan, kung kailang malapit na kami ikasal, saka mo pa siya kinuha, Lord. Bakit ikakasal na lang kami? Sitwasyon po yan ni Ate Lily dito sa Japan, na ikakasal na lang sila, nagpaplano na ng kasal, na-discover niya ang bisyo, ang kasinungalingan ng kanyang fiancé. Imagine niyo po, na lagi daw mapagmahal na anak, dumadalaw sa nanay, yung pala, bakit ang ingay? Nasa pachinko. Isang kasinungalingan, yung pala lulong sa pachinko. Iniligtas pala si Ate Lily. Hindi natin alam, doon siya iniligtas ng Panginoon. Kala niya, naka-jackpot na siya. Jackpot daw, matangkad. Yun yung kanyang kahilingan sa Diyos. Hapon. Pero hindi po pala yun. Hindi pala yung taong yun. Na-discover niya. Bago pa ikasal. Ang sakit nun. Another betrayal sa kanya. Dahil nga,
yung una niyang naging asawa, hindi rin maganda. Iniwan po siya, di ba? For a girl naman. Ang dami pong mga sitwasyon sa buhay natin na masakit man at hindi man natin gusto, na maranasan. Pero God's plan will always prevail. Yun nga lang po, hindi niya pinangako kung paano ang kaparaanan. Hindi po ba? Amen? Maaaring katulad ka ni Pedro. He was brought back after his failure, after his denial. Si Judas nagpakamatay, hindi niya nagawang bumalik. Pero salamat na lang po, tayo rin, hindi tayo nagpakamatay. At tayo po ay naligtas sa ating pagtugon. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Sis Marie, salamat sa kanyang pagtugon. Kasi maaari talaga tayong hindi tumugon. Nakakabingi ang sama ng loob. Ang emosyon natin, nakakabulag. Hindi natin halos magawang tumugon. Pero salamat. Dahil sa gitna ng kaguluhan, liwanag mo ang... Di po ba may awit ng ganyan? Kahit na magulo ang paligid, napili mo pa rin pakinggan ang salita ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, pinili mo pa rin ang munting liwanag na nakita mo, na nasilayan mo. Kaya nga po sa mga taong nalulunod, di po ba? Hindi naman nalulunod, kahit wag na yung nalulunod, sumisisid. Pag gusto mo nang umangat, saan ka? Kasi maliligaw ka talaga, hindi mo alam kung nasa pababa ka pa rin o kaliwa kanan, hahanapin mo yung liwanag, di ba? Nandun. Andun ang taas. So, talagang you will swim up patungo sa liwanag. Ganun din po sa ating buhay. Amen? At hindi lang yun. Akala ni Sis Marie, di po ba, ganun lang, na-save lang, pero hindi. Nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay. Di po ba? At nasaksihan natin yan ngayon. Ngayon, she's part of GSM and GSMI. Nagamit po siya at meron na po siya mga kaluluwa din na naimbitahan online. Mana-mana lang yan. Kay Mimi Ana, di po ba, namimingwit online? Hallelujah. At namana din yan ni Mimi Ana kanino. Siyempre, sa nanay niyang spiritual din. Ayun, nagtaas na ng hallelujah na sa Panginoon. Di po ba? Mapapansin mo po yan. The same spirit kayo na nag-evangelize sa'yo. Pero, may gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Ibang calling din po, Hindi lang may courage ka katulad ng nanay mong spiritual, pero may calling ka na different din sa kanya. Yung faith nyo, yun yung common denominator ninyo, courageous kayo, Nagde-depend talaga kay God. Amen po. At paano kaya natin yan malalaman? God has different ways also sa calling natin. Now that you're a Christian, paano mo malalaman? Moses was called through a burning bush. Wow! Anong verse po yun? Sa Genesis, di po ba? Paano siya tinawag? Ikaw po, paano ka tinawag sa calling mo? Paano ko nalaman na ako po pala ay kailangan ko nang mag-online? Ayan po, nandito pa po ba yung mga original ng ating grupo? Yung grupo naming ito po na, ito pong grupo natin na Morning Devo. Kapag nag-scroll back po kayo, Way 19, pa po yan? Forgotten. Matagal na po ito. It was Prayer Warrior, ang group na to. Talaga pong nag-pray na kami sa umaga. And dati pa po, kami 5 yata. Tayo ba nun? Sis Maria. Andyan po ba si Sis Maricar? Yan si Sis Maricar. Kami po ay nag-fail na. Pero si Sis Maricar, talagang siya yung huling gumibap nabisi na lahat. Pero si Sis Maricar yung huli kong naging ka-prayer partner dito. Dalawa lang po kami noon. Nagpi-pair kami. Meron kaming prayer partner noon. Ka-prayer partner ko yata noon si Sis Maria. Kaya pag binalikan nyo po yan, kahit yung mga media namin, marami mga pictures dyan noon na
hindi nyo po wala dito, na hindi nyo kilala noon pa. Pero gumibap lang po kami noon sa kabisihan ng buhay. But thanks God, tinawag muli ng Panginoon at hindi lang yon sa aming pagbabalik. Katulad po ni Peter. He was so brave and powerful disciple of God. Pero nagawa pa rin niyang i-deny si God 3 beses. Si Jesus. Pero po after that, when he came back, super. Bakit po? Dahil kasama niya ang banal na Espiritu. Na ibinaba ng Panginoon dito sa lupa. Ganon din po ngayon ang morning devo. Praise God. Dati po noon, medyo, gising na. Hindi pa po kami magkagisingan. Sa pagpipray namin. Pero ngayon, hindi lang isa. Lahat po talagang may nauuna na, nagpaparing. Minsan si Sis Maricar noon, siyang nauuna talaga sa amin. Nauuna pa sa akin. Lagi po talagang una yan Very, po yan, punctual. Si Sis Maricar. Kaya, ang sarap. Kasi po, kung ano yung plano niya sa'yo, meron talagang gagamitin. Thank you po sa mga ginamit dito. Si Brother Paz, si Mimi Rose, di po ba? At saka yung mga sitwasyon sa buhay natin. Na talagang nagbunsod sa atin upang makapag-respond tayo sa calling ni God. Si Samuel po, paano siya tinawag ng Panginoon? While sleeping. Eto na. Tinatawag na ako na. While sleeping, tinawag siya, di po ba? Ano ang calling mo ngayon, kapatid? Yes, kahit tulog ka, kung may purpose si God sa'yo at magre-respond ka, gigisingin ka ng Panginoon katulad ni Samuel. Kaya wag kang mag-alala. Natutulog to sa mga tutulog-tulog. Pero hindi spiritual. Tulog, nagpapahinga, pero hindi spiritual. Ayan po. Baka naman mala-Esther ka. Nasa malapalasyo kang lugar. Baka nasa Maryland ka, nasa Virginia ka. Ganda ng lugar dyan. Di po ba? Lawak ng iyong lupain dyan. Dyan ka tinatawag ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, man po ang sitwasyon natin, don't think it as problema, bigay ng kaaway. Pray for it. Ask God. God, are you doing something in my life? Are you changing? Are you rewriting my story? Di po ba? Tanong natin sa Panginoon, God, yung calling ko ba ito? Kaya nilagay mo ako sa sitwasyon na ito? Dati sabi ko, ayoko, Brother Paz, patawad na po Hindi ako sa online Pero ngayon, araw-araw pa. Araw-araw pa, naka-live pa. Di po ba? Taking a lot of effort na mag-download and upload. Di po ba? At nakita ko kagabi yata 133 videos pero ang dami ko pa pong na-miss. Hindi ko magawa dahil hindi talaga ako makapag-upload. Sabi ko, ano ba to? Punong-puno na ang cellphone ko. Naghihinder na talaga siya para makapag-upload. Pero mga kapatid, go for it. Sabi nga po, sabi ni Jeremiah sa Isaiah, ano po yon? Sabihin natin, here I am, Lord. Send me. Thank you so much, Sis Marie, at salamat po sa Diyos sa Banal na Espiritu na sinamahan tayo ngayong umaga at sa mga kapatiran na kasama natin ngayon. Ayan po, Brother Paz, ang aking cue. Kapag nakita ko na yan, ibig sabihin na ako. Okay. Amen. God bless po. Salamat. Thank you, Maria. Thank you sa alam niyo po, nung habang nakikita niyo, Maria, isa po ang verse na pumasok sa akin. No? Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kasi para bang alam natin lahat. Di ba? Kaya tayo nagigipagtalo kasi alam natin lahat. Mas alam natin ang tama, mas alam natin kung ano ang dapat. Ganon. Oh my God. Nilaglag po ako. Brother Paz, saglit lang po Mag-e-echo uli. Kasi oh my God. Nilaglag po ako. Brother Paz, saglit lang po Mag-e-echo uli. Kasi oh my God. Bitin ka. Okay na po.
alam nila lahat eh. No? Namumuhay sa panahon na kung saan ang daming alam ng tao. No? Kung pakikinggan natin yung tao, they sound very smart. No? Ang kanilang mga quotation sa talagang malalangin na quotation. No? At minsan, nakakarinig tayo ng tao na they talk about theology, they talk about philosophy, they talk about science, napakadunong nila. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay tatabi sa kanila ng matagal, no? Tatabihan sila ng matagal, malalaman at malalaman mo, papapansin mo na wala silang lalim na paglakad na kasama ang Diyos. Alam nila, kilala nila ang Diyos, pero hindi sila natatakot sa Diyos. Kaya nga, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nung makinig ako kay Sister Marie kanina, nagsimula siyang magkaroon ng unawa, nagkaroon siya ng kapayapaan, nung nagkaroon siya ng takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of good marriage. The fear of the Lord is the beginning of understanding. The fear of the Lord, doon pala lahat. Kasi nung matutunan niyang matakot sa Diyos, doon nag-umpisa lahat. Hello? Diba? Marie, yun ang nakita ko sa iyo eh. Kaya naunawaan mo na yung husband mo. Kaya nagtitimpi ka na. Kaya, kasi nagkaroon ka ng takot sa Diyos. When? Nung marinig mo si Pastor Bob sa akin, hallelujah, praise God. Ibig sabihin, nung makilala mo ang Diyos, nung nagkaroon ka ng takot sa Diyos, doon nag-umpisa lahat. So yun, sabi ko, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nagkaroon siya ng wisdom kasi nagkaroon siya ng takot sa Diyos. The Bible is very clear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya na-i-apply ko sa testimony mo ngayon eh. Hindi sa opinion natin, hindi sa pagiging magaling natin, hindi sa meron tayong napakagandang programa sa buhay. Isa lang, simple lang. Just fearing God. Kung may takot sa tayo sa Diyos, no? Doon mag-uumpisa pala. Not with panic, but with trembling reverence. Yung godly takot, yung may banal na pagkatakot na may pagrespeto sa Diyos. Isang klase ng takot na pinipigil ang ating bibig. Isang klaseng pagkatakot na pinapaluhod ang ating mga tuhod. No? Yun po ang nakita ko ngayon eh. Nakita ko, yung wisdom ni Sister Marie is talagang nagmula sa nung siya magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi dahil sa meron siyang stock knowledge or surface knowledge. Hindi lamang sa head talk, yung mga sinasabi niya dahil sa sarili niyang kaalaman. Hindi eh. No? Kundi nagmula sa posisyon ng kanyang puso. Nung nagkaroon ng tamang posisyon ang kanyang puso, nag-umpisa yun nung siya nagkaroon ng takot sa Diyos. Nagkaroon ng tamang posisyon, nag-disposisyon sa pananaw. Nabago ang pananaw niya sa buhay. Kaya nga nasabi niya, ang ganda pala ng plano ng Diyos. Kailan niya naumpisahan makita yung plano ng Diyos na napakaganda? Nung siya ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Nung nakilala niya ang Diyos. At nagkaroon siya ng takot. Kasi marami sa atin nakakilala sa Diyos eh. Pero walang takot sa Diyos. Amen? Alam niyo po si Solomon, no? Si Solomon. Tuloy-tuloy ko na ito si Janet, ha? Alam niyo si Solomon ang na-consider na the wisest man in history. Siya yung pinakamarunong, no? Andiyan sa kanya lahat eh. Kayamanan, wisdom, women, marami siya eh, no? Maraming sa kapangyarihan. Mga hari, humihingi sa kanyang advice. No? Pero anong sabi niya? Si Solomon mismo nagsabi, but the fear of the Lord is the beginning. The fear of the Lord is the beginning of true marriage. The fear of the Lord is the beginning of work. Trabaho natin. Magkakaroon tayo ng magandang trabaho. Pakikipagtungo sa kapon dahil takot natin sa Diyos. No? Maaari tayong maging pinaka-edukado sa ating bayan. Maaari tayong pinaka-yung scientist na mag-isip sa ating bayan. Pero pagka wala pala tayong takot sa Diyos, zero pa rin tayo. Yun ang klase ng wisdom na hindi natin makikita sa mga palakpak ng tao. Makikita natin ang karunungan na yan kapag tayo nag-iisa sa room, kwarto, no? At minsan, pipiliin natin isara ang ating mga cellphone. Ay, hindi tama to. No? May pinapanood ka hindi maganda, pinapatay mo na kasi alam mo, ang Diyos nakatingin. No? Andun yung wisdom kapag ka napitigil mo na ang bibig mo
sa paninira ng tao. Napipigil mo na ang bibig mo sa pagiging marites. Napipigil mo na ang bibig mo sa pang-backbite. Yun ang wisdom. No? Ang wisdom ng Diyos ay dumarating sa atin kapag natuto na tayong magsabi ng ayoko, hindi. Na kahit na ang lahat ng tao ay nagsasabi, oo, okay lang yan. Why? Bakit tayo natutong magsabi ng hindi? Hindi ko aawayin si husband kasi nauunawaan ko na siya. Ganito dapat gawin, no? Sapagkat ayaw natin na malungkot ang banal na espiritu sa atin. At yan din ang sinabi ni Solomon, no? Kung nais mong maging wise, no? Kung nais mong magkaroon ng karunungan na nagmula sa Diyos, James, sabi ni Santiago, humingi ka sa Diyos ng karunungan. Nagbibigay siya, hindi pa siya ng ang tawag doon, no? Hindi siya nanunumbat, no? So, ang wisdom pala, talagang mag-uumpisa yan kapag may takot na tayo sa Diyos. Marami kasi tayong kilala. Meron ako narinig kanina kay Sister Lily, nung kaumpisa pa lang, sabi niya kanina, ang galing nating magpuri, ang galing nating tumawid, ang galing nating mag-quote ng salita ng Diyos, ang galing nating pero ang buhay po natin, kumusta ba? Sabi ko, oo nga, no? Kasi, bakit ba tayo nandito? Kung tayo'y nandito upang malibang lang tayo, kung tayo'y nandito ngayon upang ma-entertain tayo, ay wala tayong pagkatakas sa Diyos. We are here because we want to learn. We are here because in reverence to God. We are here because nais natin mas ilapit pa natin ang ating sarili sa ating Panginoon. At yan po ang nangyari na nakita ko sa testimony ni Sister Marie. Ang dami niyang alam noon nang-aaway siya, marami siyang ginagawang di maganda, nahinto yun lahat kasi narinig na ang preaching ni Pastor Bong. Nung marinig niya ang preaching ni Pastor Bong, nagkaroon na siya ngayon ng takot sa Diyos. Sabi ko, oo nga, Father God, yes, Lord, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nagkaroon tayo ng karunungan about sa Diyos. Kaya natuto tayong kaya natuto na tayong makipagkapwa, no? The fear of the Lord is the beginning of friendship. The fear of the Lord is the beginning of true fellowship. The fear of the Lord is the beginning of true fellowship. The fear of the Lord is the beginning of true relationship. Kasi maaari tayong magkaroon ng relationship na mabroken kapag wala tayong takot sa Diyos Maaari tayong madali natin iwanan ang ating mga kaibigan kahit ilang taon na natin siyang kaibigan kapag wala tayong takot sa Diyos. No? The fear of the Lord is what makes you say, Lord, I don't want to impress people. I want to please you. Yan po, no? Yan po ang mga sandaling ang ating mga puso ay nagiging tahimik, nawawala, nababawasan kunti ang ating pride, at minsan binubulong na lang natin, Lord, hindi lamang ang mga tamang bagay ang ipapakita mo sa akin ang hinihiling ko, kundi gusto kong mamuhay ng tama na kasama ka. That is the beginning of wisdom. No? So, tingnan mo yung mga tao na may mga wisdom na nanggaling sa Diyos. No? Hindi nila ina-announce Makikita natin sa kanilang mga mata. No? Makikita natin sila the way they treat people, the way they talk. No? Makikita natin ang may takot sa Diyos kung paano sila mag-handle ng kanilang pera, paano nila gamitin ang kanilang mga salita, kung paano nila pinaparangalan ang ibang tao. No? Kapag tayo ay may takot sa Diyos, hindi tayo nag-shortcut Talagang meron, pag may takot tayo sa Diyos, parang marunong tayong magtiis, marunong na tayong maghintay, no? Hindi na tayo humihingi ng pabor sa Diyos habang tayo ay gumagawa ng kasalanan, because we cannot walk with God while we are dancing with sin. Di ba? Imposible mangyari Kaya the fear of the Lord talaga. Sa praise God, sabi ko, grabe talaga, no? Araw-araw may tinuturo talaga ang Diyos sa atin. Nakikinig lang ako sa sinabi ni Sister Marie kanina, ng mga testimony niya. Para bang ibinuhos lahat ng Diyos na ang pagkatakot pala ng Diyos, yan pala ang pinakaumpisa sa lahat. So, no? Yun po. Minsan kasi, meron tayong time na alam natin lahat Para bang tayo na ang pinaka-the best, na tayo ng pinaka-marunong, na tayo ng pinaka-ano. Para bang hindi tayo natatalo sa argument. Kasi
tama tayo. Pero hindi pala eh. Hindi pala manggagaling doon ang karunungan ng tao. Manggagaling pala ang karunungan ng tao. Lahat ng karunungan ng tao, manggagaling pala pag nag-umpisa na tayo matakot sa Kanya. No? Ano ang ibinibigay ng takot ng Diyos? Kapag meron tayong takot sa Diyos, ano ang binibigay niya? No? Binibigyan niya ng spiritual. Kaya nga, ang tao, huwag tayong, kaya nga, di ba, minsan, kapag ikaw ay spiritually filled, magkakaroon tayo ng discernment eh. Alam mo na kung ang tao nagsisinungaling. Alam mo na kung ang tao ay, alam mo na ang sitwasyon na hindi tama. Alam mo na, magkakaroon ka ng discernment. Isa yan sa wisdom na binibigay ng Diyos sa atin. No? Kailangan talaga, yun lang, dapat, kung halimbawa, hindi na tayo, nawala na yung takot natin sa Diyos. Yun lang po, hinihiling ko, mga kapatid. Ibalik natin ang ating pagkatakot sa Diyos. Kasi, imposible na makapamuhay tayo ng tama kung wala tayong takot sa Diyos. And praise God, Sister Marie, because of your fear of the Lord, nagkaroon tayo ng wisdom, no? Hindi na tayo nang-aaway ng asawa, hindi tayo nagsiselos. Iwan ko lang kung nagsiselos ka pa rin, pero siguro, natural lang yung selos, pero napipigil mo na, hindi ka na nakakapagbunga nga, kasi nga, natuturuan na tayo. And that started all when we have the fear of the Lord. Kasi yun ang nakita ko si Termali sa'yo. Nung nagkaroon ka ng takot sa Diyos, nagkaroon ka ng karunungan, mas lalo mong inilapit ang iyong sarili sa'yo, at yun, sunod-sunod na, pati yung sinabi ni Sister Janet, naging asin at ilaw na tayo. Ang gawin, no, pagka meron tayong takot sa Diyos, naging example tayo sa ating kapwa, naging example tayo sa ating pamilya, naging salt and light, naging asin at ilaw tayo. Why? Because naumpisahan natin ang pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Amen. Yun lang po, si Janet. Marami pong salamat sa pagkakataon. Thank you po, Pastor Roman. Thank you. Godly fear po yan, ha? Godly fear of the Lord. Yung banal na pagkatakot po yan. Hindi yung natatakot tayo mag-ipa. Natatakot tayo mag-pray. Hindi po ganun, ha? Natatakot tayo baka mag-alit ng God. God-fearing. Yung mga may taong God-fearing. Yan ay Ayan po, ayan. Pasensya na po. Bumalik ako. Balik. Ay! Oh my gosh! Kaya pala. Ano pala to?
lumipat ako, akala ko, nakaka-jelshi ako. Ginetshi pala. Ginetshi ako naka-live. Pasensya na po. Out po ako dito. Sabi ko pa naman. Pasensya na po. Sabi ko pa naman, dito na ako sa cellphone ko lilipat. At naputol yung live kasi lumipat ako sa phone. Pasensya na po. Ayan, ulit. Ayan, sis Cathy. Ay, sige po, ilalive ko ulit kasi nanonood si sis Cathy. Ano po siya, patungo ng Nagoya. Patungo po siya ng Nagoya, naway ingatan kayo ng Panginoon. Naiwan ko din po yung aking, lampara. Kaya, ayan po, asa na nga po ba yun? Naman kay sis Ginetshi pa rin, o kaya asa na yung call natin? Nanonood pa naman si Cathy. Ay, kanina po nanood pala si anong pangalan nun? Si Fabio Abdala. Kanina pong friend yon. Maraming salamat. Ayun, thank you po. Ito po. Ayan po, joining na po ako. Kala ko si Mimi G may sasabihin, mag-share na eh. Yung pala. Salamat po, salamat. Ayan, joining na po. Sis Kat, sorry po. Para marinig mo pa rin yung sharing ng ating mga kapatiran. Ayan, mag-e-echo po. Sorry po, saglit lang. Ayan, okay na po. Sige po. Ayan, praise God. Sige po, ituloy nyo na po. Sino po ang may oras pa? Sister Karen. Sister Karen wants to talk. Amen, amen. Morning po, Sister Marie. Sa lahat po, magandang umaga po sa inyong lahat po. Sis Marie, salamat po sa testimony niyo po, no? At sinabi mo kanina, malabo, hindi malabo. Naintindahan na unawaan ko po yan, Sis Marie, kasi relate po ako, no? Nag-umpisa rin po ako nung nakilala ko ang Panginoon. Kung hindi pa niya ako ginawang ina, no? Naging stay-at-home mom. Hindi ko siya makikilala. Salamat sa Panginoon. At ginagawa niya akong nanay, no? At makulong lang sa isang sulok na bahay na hindi mo, feel ko po yan. So, sabi nga po sa Romans 8:28, all things works together for good po yun. Pero ang karugtong po, for those who loved Him. So, nagpapakita po na mahal mo ang Panginoon, no? Kaya, ang ending ng testimony mo is talagang grabe yung liwanag na na-overwhelmed ka, no? Kung paano, ganito pala ang Panginoon. Kasi sabi rin po, sa John 13:7, basahin ko po, no? Sa John, basahin ko po, sa Bible po, buksan ko po ang Biblia ko po. Sumagot si Jesus, hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maintindihan mo rin sa bandang huli. No? Kasi si Peter po ito po, no? Nung gustong hugasan ni Jesus Christ yung paa ni Peter, di ba po, hindi po niya, bakit mo hugasan yung paa ko? Sabi ni Pedro, hindi ba din kayo maghugas ng paa ko? No? So, yun po, no, minsan may mga bagay po talaga na hindi natin maunawaan. Kahit po, di ba po, yung panaginip mo, no, na naginip ka, sabi nga po, kahit sa panaginip, kinakausap ka ng Panginoon, kung ano-ano yung pinapanaginipan mo, no, nagkaroon ka pa ng depression, pati yung relasyon yung mag-asawa, no, naging question sa'yo, hindi pa ako nabuntis, di mo ako po pakasalan. Amen po ba? No? Naging ano ba yun, pinakasalan mo lang ba ako dahil nabuntis ako? Di ba po? Ay, ganun din po, kahit sinong babae po siguro, yung love
tunay ba ito ang pagmamahal na ano ng asawa ko. Naging personal. Parang ganon yung grabe ang kaparaanan ng Panginoon. Ano? Grabe yung before, no? Grabe yung kaparaanan po niya. So, ganon po talaga tayo. Sabi nga po, sa salita, nakasulat po yan lahat. Na magugulat ka na lang, nakasulat po pala ito, Panginoon, sa salita mo. Yung minsan, hindi po natin maunawaan. Pero salamat sa Panginoon, dumating ang time na grabe ang liwanag mo. Sis Marie, yung puso mo is na sobrang overwhelmed. Sabi mo, ganito pala, Lord, ganito pa, grabe yung ginawa mo, kung paano mo siya kinilala. No, kinilala mo siya, no, at tumugon ka. Kasi kung di mo talaga yung tinugon, hindi mo hanggang ngayon, siguro, ano ka pa rin, hindi mo yan maunawaan. Salamat sa pagtugon mo, no? Kasi hanggang ngayon siguro punong-puno ka pa. At alam ko, darating ang time, lahat po tayo hanggang ngayon, hindi yan matatapos. At nga lang, ngayon may nagkaiba na. Nakilala mo na si Jesus Christ. Sabi rin po sa Philippians 4:13, I can do all things in Christ who strengthens me. No? Sa ano po natin, kayang-kaya po natin yan. At yung gifts, yung sabi mo rin po na marahil apo na rin po ako ngayon. Ang lola niyo po, siguro manggagamot po yon. Yun nga lang, hindi lang niya, hindi ko lang po alam, sa akin lang po, baka po, hindi lang siguro nagamit sa ibang paraan. But ikaw, discover niyo po yan, malay mo. Kasi lahat po ng anak ng Diyos, piliyaan ng mga spiritual gifts. Malay mo, di po, discover mo yan. Sis Marie, kailangan lang po, diba, sabi po ni Pastor Allen, dedicate, discover. Malay mo, meron kang gifts of healing, no? Na hindi ko lang, laliman mo lang po ang pagpapakilala mo pa sa Panginoon. Madidiscover mo yan, yung gifts of healing mo, na namana mo sa lola mo. No? Lahat po yan ay may ano po ang Panginoon. Salamat po lagi sa pagkilos ng Panginoon sa iyo at marami pa tayong haharapin at andyan ang Panginoong Diyos. Ang pinagkaiba lang sa dati natin is wala pa tayo kay Kristo. Marami pa yan. No? Ano pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. Marami pa yan. Pero hindi wag po tayo mahina ng loob kasi andyan si Jesus Christ. May binigay po na sa atin na pinatawad na tayo. Meron pa nga, di ba, meron po din po akong i-share na Bible verse na napakaganda. Sinabi po ng Panginoong Jesus na mahal niya tayo. Saglit lang po, balikan po. Sabi po niya sa Isaiah, basahin ko po, no? Ako paano? Sa Isaiah 43:4. Basahin ko po, no? Others were given in exchange for you. I traded their lives for yours because you are precious. Well, in English, pangit. You are precious to me. You are honored and I love you. Diba? Lord, salamat sa pagmamahal mo. You are precious to me. Si Lord mismo nagsasabi sa iyo nito, direct, I love you. Oh Lord, salamat sa pagmamahal mo sa akin. So, salamat sa pagmamahal po sa atin ng Panginoon. At yan rin po tayo, mahalin po natin din ng Panginoon. Hello, baby. Hello po. God bless, Sis Marie. Salamat po sa lahat. At po, God bless po. Salamat, yan lang po ang ma-share ko po. Thank you po, Sister Karen. Amen. Amen. Pakitaas pong konti, Sis Marie, at pipicturean natin si Baby. Baby pa nagpa-participate na ng Morning Divo. Ayan. Teka lang po. Ay, mali. Atin po. Gawin nating for the record. Ang kanyang... Napansin ko nga po, buti na lang yung patapos na ako. Saka sa umiiyak-iyak. Umiiyak-iyak siya. Sabi ko, narinig ko din po yung iyak-iyak niya. Pero hindi naman po ganun kalakas. Pasensya na po. Kasi baka sabi ko, okay lang po. Sabi ko nga, kunin mo na. Nag-pray, kunin mo na, Sis Marie, kasi umiyak. Gusto ko nga din po. Pero tinapos ko na po. Kasi andito lang naman po siya. Ulit, samantalahin ko na po. Picturean ko po dito. Ang pangit, ang layo. Dito na lang sa cellphone. Ayan. Close up. Ay, ulit po. 1, 2, 3. Yay! Ayan, salamat po. Talagang si Baby, Meron na tayong bagong sa new generation. Amen po. Maraming salamat, Sis Karen. Naalala ko habang nagsasalita si Sis Karen, parang nakikita ko ang image ni Pastor Tim.
salamat. Yung parang, wow, yung ganong expression ni Pastor Tim, naalala ko tuloy habang nagsasalita si Sis Karen, habang binabasa niya yung Isaiah 43:4, wow, I love you. Parang naalala ko si Pastor Tim nung nag-share po siya sa Doulos for Christ. Nakakatuwa. Talagang feel nila ang pag-ibig ng Diyos. Nawa po tayo rin, maramdaman din natin ang pag-ibig ng Diyos na kahit hindi natin nakikita, tunay nga pong ma-enjoy natin ang pag-ibig niya. Yung plano niya sa buhay natin na kahit di pa natin nakikita, pero alam natin, nakasulat na eh. At saka kanina pala si Brother Paz, talagang parang double-edged, sharp yung kanyang knife, double-edged sword. Yung ginamit niya na talagang tumuturok, parang, God, kinakausap mo ba ako? Pinapatamaan mo ba ako? Ano ba? Yung tipong, God, ganun ba ako? Sa akin ba yan? O para sa ba yan? Sa akin ba yung sinasabi niya na, ang dami nga eh. Kumusta ba ang pamumuhay mo? Magaling ka magsalita, magaling ka mag-quote, magaling. Sa akin ba yun? Teka nga, may I reflect to myself? Baka naman. Abay sabi niya, salamat at sa mga salita ng Diyos na pag-uusap ng Banal na Espiritu. Sabay sabi ko rin na, Banal na Espiritu, ikaw naman po nangusap nun, di ba? Ikaw nagbigay sa akin. Alam niyo po, pag ako nakikinig, I always reflect first sa aking sarili na hindi maging kagawian natin na, nako, kung nandito si ganito, para sa kanya to, alisin po natin yung gawain natin ganyan. Always ask ourselves muna, sa sarili natin. Pero dumating po ako sa point, ingat lang po tayo, kasi dumating ako sa point na ako yung tipong, nasobrahan naman na tipong, parang may guilt na hindi rin gusto ng Panginoon yun. Kaya, lahat po yan mapagdadaanan natin, matututunan natin. But first, always reflect to ourselves. Yung mga naririnig natin, kasi hindi naman yan paparinig sa atin kung walang purpose si God, di ba? So, kapag it hits your heart or your mind something, God, teka lang, may I check myself? Di ba? Hindi yung purong, ang galing ni Brother Paz. Hindi ganon. Check natin yung sarili natin. God, nagrema sa akin, may something ba? O malay natin, nung nakaraang araw, may nasabi ka, nagawa ka na, hindi lang ngayon. God will remind you. Bakit po? Kasi nais niya na manatili tayo. Manatili tayong malinis, di po ba sabi nga kahapon, pagagalitan ka kasi nagkikare sa'yo. Katulad natin mga nanay. Yan kasi, ba't ka pumunta doon? Tuloy na dapa ka, di ba? Sabi kahapon, di po ba? At yung Emily kasi Pero salamat po kasi nandun yung pagkikare at hindi tayo hayaan na maranasan lang natin na wala tayong natutunan. So, maraming salamat. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon ngayon, kahit in a soft voice, in a yung mild na palo, tapik, ganon, respond. Please do respond. Dahil hindi ka tatapikin, kakalabitin, alam niyo po, makinig ka na. Kalabit pa lang makinig ka na. Mahirap kasi kapag yung tornado na. Yung dating sa buhay mo para lang matawag yung pansin mo. O kaya maladisyerto na. Nawala na talaga na tagtuyot na bago ko palang mag-respond. Yung tipong last resource mo na si God. Habang tapik pa lang, habang oy, ginaganyan mo tatawagin mo, ganun pa lang. Ganun pa lang, di ba? Kaya tingin lang, magpadala na po tayo. Kasi mahirap yung paborito ni Sis Mary na, na verse. Away from me, you evildoer. Hindi naman ganun. Masyado namang hardline yan. Yung tipong sabi lang niya, sino ka? Hindi kita kilala. Well, dochide mo, ayaw mo nun, no? Parang wala ba akong choice? Parang parehong pangit, pero parehong masakit, pero pareho pong may chance pa tayo. May chance pa tayo, mga kapatid. Kahapon, habang nandito sa Atilili kagabi, napa-scroll kami. Sabi, wow, ano ba yan? Pinopost. Sabi ni Ate Lily sa akin, oo, lately, ganyan ang mga post niyan. Puro malapit nang bumalik ang Panginoon. Wow. Kanya-kanya po talagang pangusap ang Panginoon. Kung siya, yun ang nafe-feel niya ngayon. Sabi, relate tayo. Kasi talaga namang noon pa sinabi, na prepared because I'm coming back. At sa pagbabalik niya, nawa po talaga makasama tayo. Kaya mga kapatid, do not sleep in your hand the chance
na binibigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay bumalik sa Kanya, magpagamit sa Kanya. If you are being called, here I am, send me. Wala nang detail kung anong pagdadaanan mo. Gutay teki wa iranay. Tadashi tagaimasu. Di ba? Yes, I don't need the details. I will just follow. I will just obey. Di ba? Ganun dapat yung ating attitude na lang. Sumunod na lang tayo. Katulad ni Moses. Lahat po ng mga isinugo niya, di ba? Kaya mga kapatid, let's bolt in. Sama-sama tayo. Mag-unite po tayo, no? Kapit kamay tayo, mga kapatid. Walang laglagan, walang tulakan. Don't rush, don't panic. Be calm, stay calm. Pag may narinig ka, nakita ka, stay calm. Sama-sama po tayo. God, tulungan niyo po si Sis Eden si Sis Litz Eden ng Japan. Kanina pa po siya labas-pasok. Kahit medyo malabo ang aking mata. Sis Eva from Canada, thank you so much. Kahit ibang oras sa American, Sweetie. At alam niyo po ba, andito pa si Mimi G. Di po ba nag-pray ako, nag-post ako sa Jessica kahapon sa Morning Devo. Sabi ko, I rebuke, bukas walang TV si Mimi G. And praise God, wala nga, tulog ang kanyang kasama. Hallelujah. Nung nabasa ko yon, late ko na po, gabi ko na nabasa kasi gabi na ako Pero nung nabasa ko, I replied sa pwede ko ma-replyan. And then sinabi ko talaga, God, I rebuke, bukas walang TV si Mimi G. Kaya praise the Lord, simple prayer. Just invest your faith to God. Maniwala ka lang. At ngayon, kasama natin si Mimi Rose na nilaglag na rin. Kung kailan mo binanggit na laglag. And Sis Maridel. Thank you so much. Sis Maridel, next week. Or paayos mo yan. Kahit sino pong pwedeng tumulong kay Sis Maridel. Nung time na sabi namin na ayusin namin yung Gmeet ni Sis Maridel, inaayos na namin. Kaya lang, nawala na ng time. May lakad siya, may lakad ako. So, hindi na namin na-continue yung sharing screen namin para maayos yung Gmeet niya. So, sa mga kapatiran ko po na wala pang Gmeet, please do download Gmeet para po, mas madali po yung although it hurts, it breaks my heart, walang app na nagpapaputi. Naglalagay ng background ng bahay na ganito. Di po ba? Pero, mas maraming mas magandang feature. Hindi tayo nalalaglag ng ganito pa ulit-ulit. Pero salamat pa rin, kasi until now, meron po tayong ginagamit na neta. Hindi pa rin tayo pinapabayad ni Ayan na si Mimi Ann at si Mimi Rose. Ayan, bumalik na po sila. Meron na tayong magpipray. Sabi ko, sino kaya? Nag-post lang ako, could you pray us? Could you close us in prayer? Walang name yan kung sino pong mag-respond. Sabi ni Mimi, ayan. Ay, ang naglagay pala dito si Marife. Kaso si Marife, may work na to si Marife. Amen po. Ate Ging, salamat. Magaling ka na po ba? Condolence po sa ay ingat po kayo, babalita ko na po dito. Yung pong pamangkin ni Ate Ging, 13 years old. Nalunod po last Saturday. And nung Sunday po pumunta sila doon para makilamay and makipaglibing. Tama ba? Hindi ko pa nakausap si Ate Ging uli kasi nga nagkasakit siya pagbabalik niya So condolence our sincere sympathy po sa inyo sa pamilya ng nawalan, to the bereaved, and nawa po talaga na ang pag-iingat ng Diyos. Hindi po natin alam talaga kung kailan very young, 13 years old basketballista. Kaya mga kapatid, always, saan man tayo pumunta, ano man ang gagawin natin, lagi po tayong manalangin, magsisi, sa ano man gagawin natin. Hindi natin alam, di po ba, when is gonna be our last breath. Kaya, ayun po. And I pray na yung financial and yung comfort and peace sa pamilya po, ni Kuya Ernesto, ng pamilya niya, talagang mapasa kanila. Ang guidance ng Panginoon. Amen po. At sa mga topic namin last Sunday po sa church, sa bawat desisyon natin, paalala muli, always pray. Kahit na anong bagay yan,
always ask God. Sabi nga ni Brother Paz kanina, no, fear is the beginning of wisdom. Kapag may takot ka sa Diyos, yun yung na-discern niya kay Sis Marie, sa testimony ni Sis Marie, ano po, fear is the beginning of wisdom. So, have fear. Matakot ka, magkaroon ka ng godly fear, holy fear to the Lord para wag tayong magkamali, maligaw, at lagi pong maibalik. Magkamali man tayo in our obedience, nagkamali pa rin tayo, pero God can pull us back. Pero kung walang mag-ano po sa atin, walang magbabalik kung saan tayo dapat. Kaya mga kapatid, have that godly fear, walk with the Spirit of the Lord, upang makita po yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen po. Effortless but hindi naman dependeless. Ano po? Nakadepend na lang tayo sa Panginoon, hindi na galing sa atin. Amen po. Ayan, mga kapatid, sino po ang pwedeng mag-close ng sa prayer? Closing prayer bago po tayo. Ayan, sabi po ni Mimi G, pinatulog daw ni Teji. Salamat sa Panginoon. Ayan, for Gmeet po, just create a Gmail account sa mga nagtatanong how to have a Gmeet. Ayan po. Mag-download po kayo ng Gmeet, ilagay nyo lang po malaking titik na G and Meet. O kaya, kahit wala na po yun, o kaya Google Meet po yun. And, pag nakagawa na po kayo niyan, download nyo na yung Gmail account nyo po, i-register nyo na, and then, you can click na lang po yung link natin dyan. Ayan po. Maraming salamat. Sige po. Pwede po ba kayong mag-close ng prayer? Sino po ang pwede? Ako na lang po. Sige po. Amen. Hallelujah. Ako po. Sige po. Sa amin tama din po para sa akin. Ano din po. Sa akin. Sige po. Amen. Amen. Baka lang po ba? Hallelujah. Amen, amen. Wait lang po. Lord, hallelujah. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Ngayong umaga na tinanggap namin. Maraming salamat. Closing prayer po sa Salamat sa Panginoon. mga ganiters. Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoon Diyos, ang namin makapangyarihan sa lahat na nagawa ng langit at lupa. Ang Diyos na siyang tunay na nagkaloob sa amin at sa buhay po namin ngayon. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa iyong pagpapala sa buong araw, sa umaga na ito, Panginoon Lord God, sa gabi na ito, Panginoon Lord God. Maraming salamat na kami po yung ginising, na may kalakasan, na may kabutihan, Panginoon, sa aming mga puso, na kami po narito at nasa gawain ito, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang narito, Panginoon Lord God. Hindi ko na po sila isa-isa yung Panginoon. I know, Lord God, you are the God that nakikilala po ninyo ang bawat puso namin, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil yung Diyos namin na nagbibigay sa amin sa araw-araw ng palakasan sa mga pagkain po namin, sa mga inilim po namin, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon Lord God, sa buhay po ng bawat isa, na kami po ay narito sa gawain nito upang magpatotoo sa aming mga pagkilala namin sa iyo, Panginoon, sa pangatawag niyo po, Panginoon Lord God, na tunay na po kayo ay kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil patuloy niyo po na ipinaparana sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pagmamahal, Yes, ang iyong nais na kalooban niyo po sa buhay ng bawat isa sa Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, dahil sa mga puso namin ito'y pumasok. Kayo kumatok, Panginoon. At nagpapasalamat kami dahil kami po ay binigay mo ng liwanag sa bawat araw, sa bawat buhay po namin. Simula po namin na makilala po kayo sa buhay namin, Panginoon. Simula kayong kumatok sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Mapasa hanggang ngayon, nasa man kami sitwasyon, ano man po kinatatayuan namin, Panginoon Lord God, ay hindi po kayo nagbago sa amin. Hindi po kayo nagkulang. Hindi po kayo
nakalimot sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kami pinagpapatibay ang bawat isa, Panginoon Lord, na narito. Ang aming mga leader, Panginoon Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon Lord God, nasaan man sila, anong situation man, problema o pagsubok, Panginoon, at pinagtitibay niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pinagtitibay niyo upang kayo sa pagtitipon namin sa umaga nito, sa anumang gawain, Panginoon, sa online, Lord God. Even Yes, wala man Lord. kami, hindi man kami nakikita. Pero Lord, pinagkakaisa mo ang aming mga puso. Pinagkakaisa mo kami na magtipon-tipon upang gano'n mapawalhatian ka namin, mag-glorify ka namin, Lord God, sa buhay namin. At maitaas ka po namin sa buhay namin, Panginoon. Kayo po ang aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat na kumikilos sa bawat isa, humihipo sa bawat isa na aming mga puso upang ganyan maipagtotoo namin, may ibahagi namin ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, na walang katumbas, Panginoon, dahil kayo sa kabutihan ni Panginoon. Narito kami ngayon, Lord God, nakatayo, nagsasalita, nagagawa namin yung mga nanais namin na gawin sa araw-araw para sa aming pamumuhay dito sa mundo. It's because of you, Lord God. Dahil sa ito lahat, Lord God, ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin na meron kami ngayon. Salamat dahil, Panginoon, gumigising kami sa situation na kung saan na maayos kami, Panginoon, Lord God, na may makakain kami, Panginoon, Lord Jesus Christ, na meron nakikita namin ng pamilya namin na maayos sila, masigla sila, Yes, Panginoon. Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord Jesus Christ. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, dahil sa lahat na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Idinadalahan ko, Panginoon, Lord God, ang mga kapatiran namin na mga dumadanas na mga pagsubok na sa mga ibang pating ng mundo na ito, Panginoon, Lord Jesus, Inilalapit ko po sila sa iyo, Inilalapit po namin sila sa iyo, Panginoon. Yung mga kapatiran namin sa pananampalataya na may mga pinaghihirap, mga nasa kahirapan ng sitwasyon, Panginoon, tulungan niyo po sila, Lord God. Alam po namin, Lord, na pinatitibay niyo po ang kanilang mga kalooban at pananampalataya, Panginoon. Even sa anuman kadulo-dulo na kahirapan o naman po situation nila, Panginoon, sa buhay nila. Ay nandiyan po kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay na buhay ang aming pinagkakatiwalaan at itinataas namin sa buhay namin. Thank you, Lord God. Dahil hindi lang po kami, Lord, kundi ang pamilya po namin, ang buong sambayanan namin, Panginoon, Lord Jesus Christ, ay nais po may iligtas. Salamat dahil ginamit niyo po kami na nakilala ka po namin sa buhay namin, Panginoon. Even ang mga pamilya namin, Lord Jesus Christ, katulad ng bawat isa po sa amin, na kami po ay yung tinawag, Panginoon. Hindi ito aksidente, kundi may nais ko yung paipagawa sa amin, Panginoon, Lord God, upang ganyan ang buong sambayanan po namin, ang pamilya po namin, na aming mga anak ay maiakay namin at mailapit namin sa iyo, Panginoon, Lord Jesus Christ. Tawa, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Tulungan niyo po kami na mapatibay namin ay maisagawa namin ang nais na kalooban niyo po, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy niyo po kaming samahan sa paglakad namin, Panginoon. Bigyan ng liwanag at ilaw sa aming dadaanan. Sa tuwing kami nadarapa, Panginoon, Lord Jesus Christ, ay kayo pumarito, Panginoon. Salamat sa iyong liwanag, Lord God, sa mga kadiliman na nakaraan namin, Panginoon, Lord Jesus Christ. May isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagbigay ng liwanag sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming kadumihan ng pagkatao namin, Panginoon, Lord God, sa katawan lupa ng kadumihan namin, Panginoon. Binigyan mo kami ng liwanag. Binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng buong pagmamahal at kapatawaran na natatanggap sa amin kung sino man kami. Ikaw yung Panginoon. Ikaw po yung Panginoon Jesus Cristo. Salamat dahil ikaw ay nagkatawan tao, ang salita nagkatawan tao, upang lahat ng mga tao sa mundo nito ay nakilala kung sino ang totoong tagapagligtas at sino lang ang mga kapagligtas. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil kami lahat dito ay ginagamit mo maging instrumento, hindi lang sa bawat isa, to encourage each other, Lord God, kundi sa ibang tao din po, Panginoon, na mababagahian po namin ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po lahat ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord Jesus Christ.
sa araw-araw, Panginoon, sa pag-grow spiritually, Lord Jesus Christ. May mga pagkakataon, hindi man madali, Panginoon. Pero lagi mo ipinapakita at pinaparamdam sa amin na bumangon tayo. Yes, Dahil Lord. ako, Diyos, Hallelujah. natutulong sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Aming pangahawakan ito, Panginoon, Lord Jesus Christ. Pangahawakan namin ito, Lord, sa kahuling pilihan namin, Panginoon, Lord Jesus Christ. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan. Salamat, Lord Jesus Christ, na iiwan, ni papabayaan. Thank you, Lord God. Pinaparamdam mo sa iyong presensya na buhay, na iyong banal ni Espiritu, na siyang tumutulong sa amin na lumago kami, Panginoon, Lord Jesus Christ. Na siyang nandito, Panginoon, Lord God, para to guide in us, Lord Jesus Christ. To grow in us, Lord God. Hindi lang sa sarili, kundi may bahagian na mababagayan at maituring din po nasa iba namin kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos at wala nang iba. Maraming salamat, Panginoon. Aming ipinapaabot ang gawain nito at itinataas po namin, Panginoon, Lord God, at ang mga puso ng bawat isang narito, Panginoon, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang kawalhatiang kadakilaan, ang simulat katapusan, at ang buhay na walang hanggang magpakailan mo. Sa pangalan ng Diyos ang makapanalisa na. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you po. Thank you. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Share ko lang po ha. Habang nagpipray po siya, si Sis Marie, nagkaroon lang ako ng image sa isipan ko na may isang, lahat daw po tayo. Lahat tayo sa... Nakamute ka po. Hindi ka namin marinig. Ay, hindi niyo po ako marinig. Baka delayed lang po. Meron na. Okay na po, meron na. Salamat sa message ng Diyos through Sis Marie na nagbibigay conviction sa puso ng knowledge at ang abilidad, ang dunong, ang lahat na meron tayo ay baliwala kung mawala sa atin ang banal na pagkatakot sa Diyos. Praise God. Amen. Okay na po, narinig na po ako. Delayed yung aking transmission. Okay na po, no? Ayan, Okay. Delayed. Okay po. Okay. Amen. So, salamat po. Ayun po, yung habang nagpipray si Sis Marie, may nakita ako, tayo po lahat ng nasa, sa morning devo, nakasakay tayo, hindi siya para siyang karwahe, pero hindi karwahe, parang roller coaster, pero style karwahe. Ang hirap, no? Pero, siya, apatan ba, tatuhan, parang ganon. Tapos, mabilis din yung takbo niya kahit papano. Tapos, may isang taong nakatayo, big image, kasi ako yun parang ako nakakita sa big image. Ang kita lang itong side lang na to sa back. Tapos may hawak siyang parang latigo. Wala namang kabayo, pero nilatigo niya yung karwahe natin. At bumilis lalo yung takbo natin. Sabi ko, wow. And then God touched my heart. Alam mo po, sabi niya, alam mo ba yung latigo na yon? Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ikasiro tayo. Yun yung maghahayo sa atin, magpapabilis ng lago, magpapaunlad sa atin, magpapagrow. Talagang lahat tayo. Wow, sabi ko nga, grabe, salamat sa Panginoon. At baka mawala kasi kaya i-share ko na po sa inyo. Diba kasi, gawin nyo rin po yan. Kahit na anumang bagay yan, something that enters into your mind, i-share nyo na kaagad, sabihin nyo kahit na may relevance o wala, parang wala na akong time, i-share nyo pa rin para wag nyo makalimutan. At sa makakatanggap, makakabasa sa dami natin dito sa Morning Devo, isa dyan, kailangan nyo marinig yan, umalaman yan. Kaya, kung sino ka man na kinakausap ng Panginoon, ako man,
Sa nilalatigo na tayo ng Panginoon ng salita ng Diyos. Di po ba? Araw-araw yan actually. Ano po? Tayo ay inihahayo niya, pinapalago. Kaya mga kapatid, nakasakay po tayo lahat ha sa karwahe na yon, karwahe na mala roller coaster. So, ibig sabihin, sama-sama tayo. Walang laglagan, walang tulakan. Tayo po ay sama-samang lalago. The same lang yung ano natin. Ano yun? Humo. Target, daan, puntahan, patutunguhan, yung ganun. Aim! Ayun, yung aim natin, goal natin. Isa lang yung inaasinta nating lugar. So, sama-sama po tayo, magtulungan tayo, at allow the Word of God na maghayo sa atin. Ayan, sinare ni ano po yun, ano? Ayan, di pala. Iba pala yung nakita ko kanina pag scroll back ko. Pero, nawa po, maging handa tayo magsabing, here I am, send me. Ayan po, sa nanonood sa live. Ayan, si Siskat, ingat po kayo. At kami rin po, hanggang Sabado, meron kaming summer school ng mga kabataan. Ano po, na volunteer din po ako doon. Kaya salamat din po. Talagang may purpose. Kasi actually, mga bata lang yon. Sabi ko, sama na din ako. Total, in the morning, bakante naman ako. After ng Devo natin, tuloy na ako. Hatid ko na yung mga bata. Na-servicean ko na sila. Nakapag-serve pa ako sa mga kabataan din doon. And talaga palang kinailangan ako doon kahapon. Kasi, yung mga nagsiserve po doon, mga Koreano, nagkahiwa-hiwalay na ng room. Ang mga kabataan, dami kasi nila hiniwa-hiwalay. Grade 1, grade 2, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun. Dalawang grade. So, napunta ako dun sa grade 1 and grade 2. Ang nagsiserve, mga Koreano, they don't know how to speak Japanese. And, buti na lang, marunong sila mag-English. So, nakapag-translate ako sa kanila. Kaya, talagang pag sinabi ni God, sige, go. Alam niyo po, pero kung tutusin, parang sabi ko, wow, mahihirapan ako na kasi maaga yun. Pero wala, pumasok sa isip ko. Di, go, di ba? Try to do that. Maging obedient ka po, no matter what. At alam niyo po, gagamitin ka ng Panginoon. To God be the glory. And marami pong sa akin, kinausap ako ng Panginoon kahapon, yung mga pwedeng gawin, mga vision, mission. Actually, para sa mga kabataan, gumagawa lang sila ng arts, ng may play, may ang dami, pero iba po ang pangusap sa akin ng Panginoon. Pero salamat, may purpose kung bakit ako pinapunta doon ng Panginoon. Kaya, obey, you don't know. You might be surprised what God is and where God is sending you. Ano po? Kaya, mga kapatid, let's go for it. Let's bolt in. Bolt is 5, no? Let's bolt in, mga kapatid. Sama-sama tayo na papurihan at maibalik sa Panginoon po. Ayan. Salamat. Ingat ka po, Sis Cathy. Dito po natin tatapusin ang live, mga kapatid. Pero tayo po ay continue habang, may mga time pa po kayo. Salamat. Pwede pa po tayo magpatuloy na mag-sharing. Ayan. Pero Sis Cathy, sa'yo po, paalam na. Ingat kayo dyan. Patungo po sila sa Nagoya sila mag-ina. Ayan. To God be all the glory po. Salamat pong muli sa mga manunood pa. HCC Morning Devo po every week po, from Monday to Saturdays. Meron po tayo dyan. From 6 in the morning, 5 in the morning sa Pilipinas, and of course sa Amerika, kabilang panig ng mundo. So, gabi po sa kanila. Pareho ng Pilipinas. 5 o'clock, but in the evening po. And Canada, the same thing din po. Sa Hong Kong, pareho din pala ng Pilipinas. Amen. At sa Dubai at sa ibang bansa po, mag-mail lang kayo. At sa mga gusto pong mag-join, sabihin nyo lang po, we can share the link sa inyo po. Ano po. Ayan, maraming salamat po. To God be all the glory. See you po mamayang gabi sa gawain natin muli. Amen. God bless everyone. Have a productive day.